depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ito, mukhang magandang lesson to today and I think you will learn a lot. Ang tanong mo kasi is paano mahuhulog ulit sa akin ang ex ko like that. At ito yung isang formula na baka hindi mo pa talaga alam dahil merong isang formula doon na kailangan mo lang gamitin para mahulog ang ex mo. If you remember na dati naman talagang in love sa'yo ang ex mo, it just happened na nagkaroon ng toxicity or na-expose mo yung mga weakness mo. And from that reason, nagkaroon siya ng something para i-utilize niya palayo sa'yo. Kasi hindi siya nakakakita ng reliable reason dahil yung attraction mo is bawas na. Parang ganun. Parang dahil lang sa mga simpleng mistakes na nagawa mo is pinapalaki niya, pinapalala niya, pinapalupit niya hanggang dumating ka sa punto na ikaw na mismo is hindi mo na alam kung bakit nawala siya sa buhay mo. Pero dati rin naman siyang na-inlove sa'yo, di ba? Kasi alam mo ba, hindi lahat ng ex na iniwan ka ay hindi na pwedeng mahulog ulit sa'yo. Laging may possibility na laging malalaglag siya sa'yo from time to time. Kaya today pag-uusapan natin ang ex-back formula na hindi mo pa naririnig. Hindi ito yung typical na no contact lang of a mysterious effect. Ito yung totoong nakakabaliw sa puso ng ex mo. Kaya kung gusto mong bumalik siya, hindi dahil naaawa, kundi dahil the possibility na nai-intrigue ulit. Kaya stay with me at eto ang sasabihin ko sa'yo. Ang part 1 natin ay ang reverse psychology attraction. Ang sikreto, hindi ikaw ang unang gumalaw, pero ikaw ang pinaka naaalala. Paano? Ipakita mo yung version na hindi niya inakala na kaya mong maging masaya nang wala siya or nag-e-evolve silently. Pag-usapan natin yung usapang masaya nang wala siya. Dito nga pumapasok yung sinasabi ko last time, di ba, na FOMO or fear of missing out. Kapag hindi ka marunong maglagay ng ganitong klaseng balanse ng presensya sa kanya, then that would be the time na hindi mo siya natitrigger overall. Kaya napaka-importante na iparamdam mo sa kanya yung salitang masaya ka kahit wala siya. Paano mo ito gagawin? Diyos ko, paano ba maging masaya? E di lumabas ka, be with your friends and have some fun. E di uminom ka ng alak from time to time. Nasa sayo. I'm not saying na magpakalasing ka. I'm just saying na from time to time. I'm not even suggesting yung bagay na yun. What I'm just saying is if that what makes you fun or if that what makes you happy, then just do it. Magpakasaya ka with them. And at the same time, may family ka naman. Isipin mo sila. Gawin mo silang source of your happiness. Kasi kung lagi mo lang iisipin ang ex mo, gaya ng mga wrong habit kadalasan ng breakup, laging iniisip yung ex, abay mababaliw ka dyan. Ang magiging ending mo dyan, mapapraning ka lang, pero wala ka namang napala. Buti sana kung may sasahurin ka kakaisip mo sa ex mo, di ba? Pero eventually wala ka namang sasahurin eh. Di ba? So sayang lang. Para ka lang nag-effort, para ka nagtrabaho, magdamag at maghapon, pero wala ka rin napala. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang masyadong isipin ng ex mo. Hayaan mo kung sakaling masagasaan siya ng truck, huwag kang dumalo dun sa libing niya. Parang ganun lang ang ibig kong sabihin. If you respect yourself, then do not respect your ex. I'm just being honest with you. Come on, girl. Come on, man. Just be disrespectful as much as you can. Okay? Minsan ka lang maging disrespectful. Ang sabi ng social media sa'yo, respect. Ang sabi ng mga kakilala mo sa'yo, respect. Pero si Coach Baze, ang sabi ko sa'yo, pagdating sa reverse psychology, you need to learn how to disrespect a person. Lalo na yung ex mo na binaboy ka, sinaktan ka. Kailangan mong pumalag-palag kahit papano. Ito ang pangalawa, mag-evolve silently. Ang evolution, huwag ipagyabang. Gawin. Karamihan kasi sa inyo, ito hindi naman sa pero karamihan sa inyo, pati yung mga kliyente ko pati yung mga personal clients ko. Ito, dito sa part na to, dito yung pinakamakulit na part sila. Gusto nilang mag-evolve, gusto nilang mag-improve, gusto nilang lumupit sa buhay nila dahil gusto lang nilang ibalik yung ex nila. Total, yun nga naman yung nasa video di ba? Pero minsan kagaguhan yung bagay na yun. Tatapatin na kita. Kung gusto mong mag-evolve, totohanin kasi natin.
Huwag kang magpalin lang dun sa goal mo or objective mo na ibalik ang ex mo. Kasi nag evolve ka silently. Yun namang intention mo, ibalik lang ang ex mo. Alam ko, yun yung technique para ibalik ang ex mo. Pero huwag kang masyadong patay na patay sa ganon technique. Gigets nyo ba? Gigets nyo ba? Huwag kayong magpa-distract doon sa mismong goal ninyo. But instead, mag-evolve kayo silently. Yung tunay, yung genuine, yung puro, yung ginto. Hindi yung nagpapa-improve ka lang para magpakyut ka sa ex mo. Ano yung kagaguhan yun? Tama. That's not the thing that you should apply. But instead, evolve silently. Sa mga tamad mag-diet dyan, please lang mag-diet na kayo. Sa mga tamad mag-exercise dyan, please lang mag-exercise kayo. Sa mga feeling nyong may problema kayo behaviorally dahil mga weak kayo mentally, alam mo yan, alam mo sa sarili mo yan, if you are weak mentally, then go ahead. Manood ka ng mga YouTube channel na maaari magbigay ng encouragement sa'yo para lalo kang lumakas at tumapang sa buhay. That's my point. If you want to get your ex back, you should get yourself back first. Yan ang number one rule. Before you get someone, you should get yourself first. Kasi, alam mo, sa totoo lang, hindi naman ang ex mo ang nawawala sa metro. Ang katotohanan, para sabihin ko sa iyo ang totoo, ikaw lang naman talaga yung nawawala. Kaya kapag nabalik mo yung sarili mo kung sino ka, mababalik mo lahat ng bagay na dapat ay para sa'yo. And tama naman yun. Kaya papasok tayo sa part 2, ito naman yung patama na may laman. Gamitin ang emotional curiosity. Pwede ka naman mag-post ng healed version ng sarili mo, pero may layers. Not bitter, pero deep. Like yung mga sample ko na post ideas. Like yung dati mong binigay sa maling tao, ibubuhos mo ngayon sa sarili mo. Minsan yung iniwan mo, yun pala yung kayang ipaglaban ng buo. Anyways, from time to time lang tong patama na to ah. Minsan kasi ang emotional curiosity nagwo-work lang siya sa mga certain scenario. But honestly, it is not working for all of the clients or all of the subscribers or all of you guys na nanonood sa akin. From time to time, hindi naman ganun ka-effective ito. Kaya, itong emotional curiosity na to, kung feeling mong effective siya sa'yo, edi apply mo siya. I-apply mo kung feel mo na effective. Tungkol to sa social media, okay? Pero kung confused ka dyan, puntahan mo ako sa Philippine Dating Coach. One-on-one coaching tayo and be my client. And number 3, controlled access. Ito yung merong limit access. Hindi ka masyado nagre-reply, nagsisin ka, parang react lang pero huwag mag-reply. Sin pero walang follow-up. Pakita mong may life ka pero hindi ka nagpaparamdam. You know, the psychology, people chase what they cannot easily have. Lalo na kung dati, ikaw yung laging available. And ipakita mo na hindi mo na siya priority kahit totoong gusto mo pa siya. Pwede mong i-highlight yung moment na you stop begging, that's when you start wondering, di ba? So, minsan hindi mo kailangan ng closure. Ang kailangan mo lang ay bagong version ng sarili mo. Tama? And that's my takeaway. Hindi mo kailangan habulin siya para mahulog ulit. Ang sikreto, mahulog ka muna sa version mo na hindi niya pa kilala. And that's what you need to do. For one-on-one coaching, give me a message sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.